Hello, magandang hapon. So, chill-chill na muna tayo ngayon, ano? Relax muna tayo, bawas stress. So, meron tayong re-react na video. Pinasa sa akin to. Ito yung, ano naman yung anak ni Manny Pacquiao na na-feature sa KMJS. Di ba? Ayoko nitong i-feature nitong sa ano, naawa ako doon sa mga hayop. Yung sa may bagyo, yung mga baboy na nagmamakaawa na hindi sila mailigtas, na umiiyak yung may-ari. Ayokong panoorin yun. Diba? Nakakaawa. Nung pinanood ko ngayon, napayakap ako sa pusa ko eh. Naawa ako eh. Anyway, panoorin natin. May isa pang Pacquiao na gumagawa ngayon ng pangalan at ingay sa larangan ng boxing. Di ba may isang Pacquiao pa, yung anak ni Jinky at Manny, na yung panganay ba yon? Tama ba ako? Yung Jimwell? Tama ba ako? Jimwell ba yung name? Alin ba yung Jimwell, yung rapper? Di ba may rapper na anak si Manny Pacquiao? Sorry ha, hindi ko alam eh. Pero ito, anak ito ni Pacquiao sa ibang babae, tama? Naalala ko dati noon, parang inaano ito ni Pacquiao eh, parang dinideny niya ito eh. Yung anak niya sa labas, makakakalkal pa ba natin yung old videos? Saan ba dito yan? Ito yun oh. Hindi lang daw pera kundi karapatan ang pinaglalaban ng babaeng naanakan umano ni Manny Pacquiao. Pero si Pacman, sinubukan na raw kunin noon ang kustodiya ng bata. Narito po ang part 3 ng eksklusibong report ni Renz. Hindi naman pwede yun. Ano naman yun eh. Siyempre, may karapatan din ang nanay dun eh. Diba? Ang Kiko. Hunyo raw ngayon taon nang huling makita ni Joanna Bacosa si Congressman Manny Pacquiao, ang tatay umano ng kanyang 7 taong gulang na anak. 1.9 million daw ang ibinigay nitong cheque pang sustento sa bata at mismong sa kamera pa raw niya ito kinuha. In-encash ko po yun sa land bank doon sa may Batasan. Land bank? Di ba ano yon? Bangko ng gobyerno? Loob po yata yun. Tinatayang mahigit 2 milyon na raw ang nabibigay na sustento ni Pacman. Maliit yon, ano? Maliit yon. Anak mo yan eh. Pero hindi lang naman daw ito ang habol ng mag-ina. Gusto ko pong maging legal lahat na nasa kasulatan para po talaga mabigyan ng pangalan at saka ng karapatan ng isang anak ng isang Manny Pacquiao. Paano kung dumating yung punto, wala na ako. Lililingunin pa ba siya ni Manny? Oo nga. I mean, ibig ko sabihin, syempre, may mga issue dyan, ano? Noong time na yan kasi sikat na sikat si Manny. Anong year ba ito? Congressman siya 13 years ago. So, 2011. Syempre, may mga mag-iisip dyan na, syempre, mayaman na si Manny Pacquiao, pera lang ang habol, di ba? Hindi mawawala yun eh. Yung ganong usapin eh. Pa ba siya ng kung sino? Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, ang abogadong Vic Rodriguez. tumulong noon kay Bacosa, ang pagbibigay ni Pacquiao ng pera sa mag-ina ay nangangahulugang kinikilala nito ang bata. Common sense. Didiin si Congressman Manny Pacquiao dahil bakit ka magbibigay ng napakalaking halaga sa isang taong hindi mo naman kaano-ano. Sa isang pag-uusap nga raw noon ni Joanna at Pacman, inalok daw ni Pacquiao na isailalim sa kanyang kustodiya ang bata. Sabi niya, Nagbo-boxing na pala talaga noon. kunin ko na lang yung bata. Sabi niya ganun, bibigyan niya daw ng magandang buhay. Siya daw magpapaaral, siya daw mag-ano. Sabi ko, hindi naman pwede yun. Siyempre, nanay ako. Sabi ko, ganun, kung tutulong ka, tumulong ka, pero wag mo naman kukunin sa akin. Dagdag pa ni Bacosa, nakatagpo na rin siya ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Mukhang may itsura din yung ano yun, no? Yung nanay, yun, no? May itsura din, kaya buti na lang lumamang dito. Joke lang. Kung saan wala siyang kaagaw. Meron naman po ako talagang asawa, tsaka mga anak. Gusto ko pong linawin na yung issue pong ito para sa anak ko. Sa mga text message ng kampo ni Pacman sa News 5, Negative, sabi ni Sir. Lumabas na daw dati yan. Thanks, grabe, no? Sabi ni Steph Rowley.
assistant. Sabi raw ng People's Shop Tinatanggi, na no? luma na ang isyong ito. Sabi naman sa text ng kaibigan at legal advisor ni Pacquiao na Good morning, Attorney Gakal. Sorry to disturb you again. Confirm ko lang po. Ilalagay na lang ba po muna namin sa story na ayaw magbigay ng pahayag ni Pacquiao? si Attorney Jeng Gakal, hindi na muna Yup. sila magbibigay ng anumang pahayag. Renz Ongkiko. Guilty ang labasan ni Manny no, pero negative daw eh. Tapos ngayon, dito sa KMJS, hindi na kasi talaga maitago yung itsura nito ni Eman. No? Yung niya, yung itsura niya. May pagkamani talaga. Pero malakas yung dugo. Medyo maganda din yung nanay eh. Medyo tumaba lang yung nanay pero maganda eh. Kung yun ay dalaga-dalaga pa. In this corner, Eman Bacosa Pacquiao. The fighter coming into the ring, Eman Bacosa. Sa ginanap na Thrilla in Manila 2 na inorganisa ng Pambansang Kamao o ng Grabe no? Ba't hindi niya man lang yan na gamitin yung... Sa bagay, malalaman natin dito, parang napanood ko yata sa isa, or nabasa ko sa isang article na parang pinirmahan na daw yata ni Pacquiao. People's Champ na si Manny Pacquiao bilang paggunita sa ika-50th anniversary ng makasaysayang laban ni Muhammad Ali at Joe Frazier sa Pilipinas taong 1975. Isang batang boksingero ang gumawa ng ingay at kasaysayan. Matagumpay kasi niyang nadepensahan ang kanyang undefeated record na 7 wins, 0 loss, 1 May one draw, no? draw at 4 knockouts. Eman Bacosa. Pero kung ako tatanungin, no, huwag niya nang gamitin yung Pacquiao. Kasi ang mangyayari niyan, pagdating sa mundo ng boxing, forever siyang nasa shadow ng tatay niya eh. Okay na yan. Marunong ang Diyos. May reason kung bakit pinayagan ng Diyos na hindi niya gamitin ang name na Pacquiao. Para yung Bacosa, yun talaga yung name na makikilala. Then pagka halimbawa inimbestigahan na yung pagkatao, sa kanila malalaman, ay anak pala ito ni Manny Pacquiao, kaya pala. 'Di ba? Pero kung ako diyan, wag niya nang although na pumayag naman na yata si Manny Pacquiao eh. Bacosa pa rin. Bacosa pa rin ang gamitin niya. Para sariling identity niya talaga. Pag ginugel siya, Bacosa siya yung lalabas. Kasi malakas ang chance pag ang ginugel mo, Pacquiao si Manny eh. Diba? Ang interesting dyan, di ba, boksingero din yung anak ni Manny Pacquiao. Sorry Jimwell ba? Tama, Jimwell. Michael yung rapper, di ba? Pag sila nagharap niya, lupit nun. Ang boksingero hindi lang pinag-usapan dahil sa kanyang husay sa ring. Higit sa lahat dahil sa kanyang pangalan. Siya si Emmanuel o Eman Joseph Bacosa Pacquiao. Marami ang nakapansin na may hawig daw siya kina Ding Dong Dante. Kasi kay Pacquiao, yung ganyan anggulo, Pacquiao na Pacquiao eh, no? Kumbaga ni-refine na version ni Pacquiao. Pascual. Piolo Pascual talaga pag naka-side view. Ang pogi, te. All I can say is, OMG. Binansagan tuloy. Mga babae talaga eh, no? Ganyan talaga mga babae, mga manyakis. Piolo Pacquiao. Sa mga nakalipas na... Pero ito, makikialam uli ako. Kung ako ang tatanungin, hanggang endorsement ka na lang pag nasa mundo ng showbiz. Diba? Huwag ka na mag-artista. Distraction yun eh. Modeling yun. Modeling, endorsement. Focus ka sa sa boxing. Yun ang hasain mo. Kasi feeling ko, katulad dun mangyayari kay Pacquiao, mag-aartista, magpe-player ng basketball. Alam mo yung lahat. Endorsement pwede, ginagawa naman ng mga athlete yun eh. Pero kung gusto mo talagang boxing, focus ka, boxing.
Diba? Naging tikom ang bibig ni dating Senador Manny Pacquiao sa tunay na pagkatao ni Eman. Pero sa isang pambihirang pagkakataon, pagkatapos manalo ni Eman sa Thrilla in Manila 2, nakitang lumapit siya sa Pinoy boxing legend at sa misis nitong si Jinky Pacquiao. Patunay raw ng pagtanggap at pagsuporta nila sa batang boksingero. Pero sino ba talaga si Eman Bacosa Pacquiao? Kaano-ano niya si Manny Pacquiao? In this corner, ang batang boksingero, Eman Bacosa. nagpaunlak ng eksklusibong panayam sa KMJS. Si Eman Bacosa, handa na raw ipakita sa buong mundo ang lakas ng kanyang kamao. Eman, kamusta ka na? Maayos naman po. Oh, nanalo ka, di ba? Opo. Pinakilala po ko ni Daddy kay President po. Pinagmalaki niya po na ako po isang... Wala, no? Alam mo, ang nakaka, dito. Hindi ko alam, siguro, na-earn niya yun, ano? Pero, kung akong titingin, para kasing nakakagago, no? Kung kailan ka lang naging successful sa kakatinanggap ni Manny Pacquiao. No? Hindi yung time na anak ka... Ewan ko, hindi ko naman alam. Hindi ko naman alam yung backstory niyan. Baka noon pa, tinanggap niya na yan. Pero ito yung first time na parang hindi siya nahiya sa publiko Kasi may ipagmamalaki kasi talaga siya. Pero hindi ba parang offensive sa bata yun? Na, paano kung hindi pala ako nanalo? Paano kung hindi pala ako magaling na boksingero? Mapapansin mo kaya ako? Diba? Opo. Pinakilala po ko ni Daddy kay President po. Pinagmalaki niya po na ako po isang undefeated tapos boxer niya po. Wow, ano pakiramdam? Pinagmalaki ka ng tatay mo. Siyempre po, masaya po ako. Okay ba kayo ni Jinky? Maayos naman po kami ni Tita. Jessica Soy, no? Okay ba kayo ni Jinky? Kontrobersiya Ako po isang undefeated tapos boxer niya po. Wow, ano pakiramdam? Pinagmalaki ka ng tatay mo. Siyempre po, masaya po ako. Okay ba kayo ni Jinky? Maayos naman po kami ni Tita. Paminsan-minsan nag-uusap naman po kami. Ayun, mabutit maliwanag yon. Ano itong napanalunan mo nung huli? Lightweight po. Lightweight. 135 pounds, 61 kilograms. Eman Bacosa! Sino yung tinalo mo? Si Nico Salado po. Malakas po siya sumuntok kumpara sa iba po. Kaya hindi ko masyado sinasalo. Si Manny, tinuturuan ka ba niya? Opo, tinuturoan Paano? niya po time to time. Anong mga tinuturo niya sa'yo? Tinuturo niya po sa akin, pag-aralan ko po daw yung mga mali ko, yung mga footwork ko, more on training, ganun, speed. Eman, ikwento mo nga kung Di ba magsiselos yung isang anak niya dyan? paano ang naging buhay mo mula nung maliit ka. Nung bata po ako, nag-start po ako ng boxing, 9 years old. Karoon po ako ng interest na mag-boxing. Sumali po ako sa fiesta doon po sa lugar namin, doon sa Manny Pacquiao nakalaban din, ko po yung... Yung sinimulan niya, hindi katulad ni Jimwell na agad. Ito talagang from baba. School, Yun ang bully sa'yo. Opo. Nag-fight kami for 3 rounds. Natalo niya ako kasi naubusan ako ng hangin nun. Kasi bata pa ako nun. Nanalo ako ng 200 pesos at yun, binigay ko sa mama ko. Tapos pinatigil po ako ng mama ko kasi ayaw niya talaga ng boxing. Si Eman, anak ni Manny Pacquiao at ni Joanna Bacosa. Nung buntis ako kay Eman, pinray ko talaga sa Panginoon na maging kamukha niya yung daddy niya, si Manny Pacquiao, yung katawan, yung lakas. I understand na hindi naging madali ang buhay nyo ng mama mo mula nung maliit ka pa. Naalala ko po yung mama ko. Pagtapos ko ng boxing, 9 years old ako, binisita namin si daddy. Punta kami ng mga sa birthday niya. Naghintay po ako sa gate. Pero wait lang, parang same siya ng kay Pacquiao, di ba? Dahil yung tatay ni Pacquiao may ibang pamilya na rin. Di ba ganyan din siya kay Aling Junisha nun? Ng mama ko ng ilang oras. Bakit daw? Siguro, hindi rin alam ng daddy ko na nandun ako. Maliit pa lang daw siya. Alam na ni Eman kung paano nagkakilala ang kanyang mga magulang. Ang kwento po sa akin ng mama ko, nung una, kita po sila ni daddy sa workplace niya doon sa Manila. Waitress po siya doon Tapos nagkataon po na dumating doon si daddy. Tapos nagkakilala po sila. Yun, nagka-developan. Ganun. Ako na po yung bunga.
Simula bata pa po ako, kilala ko na po talaga si Daddy Manny Pacquiao po. Anong pakiramdam na pinapapanood mo siya, tapos alam mo, siya yun, tatay ko yan. Siyempre, sobrang saya ko po na bubusog po yung puso ko. Sabi ko, ay, thank you Lord sa lahat ng pwede kong maging ama, siya pa talaga. Lagi ko pong pinagmamayabang sa classmate ko na, uy, tignan nyo, si Daddy Manny Pacquiao, yung tatay ko. Daddy, kaso binubuli ka rin. Mahirap rin po. Kumbaga may benefits po as a Pacquiao, meron rin pong Disadvantage. Oh. Bakit ka raw nila binubuli? Kasi anak po daw ako ni Pacquiao. Tapos minsan sabihin nila na, tara, suntukan tayo. Tapos paglabas ko ng gate, nabugbugin na nila ako. Grabe, no? Porke anak ka ni Pacquiao, binubuli ka nila. Araw-araw po yun. Minsan tatakas po ko sa likod ng paralan para maiwasan ko po sila. Ang daddy mo, anong kwento niya sa'yo? Nagtatanong ka ba, ba't di kayo magkasama? Nung maliit pa po ako, naintindihan ko na kaagad yung sitwasyon. Maaga po akong na-matured sa mga nangyari po sa buhay ko. Naintindihan ko po na meron rin po siyang sariling pamilya, kaya di na po ako masyado nagtatanong bakit. Katulad daw ng kanyang ama, si Eman, laki sa hirap. Hindi naging madali ang buhay mo? Hindi po naging madali talaga. Feelings ko po yung gutom, hirap, financial problems. Pasensya ka na ha, hindi ka sinuportahan ng daddy mo nung bata ka pa. Sinusuportahan naman po from time to time, binibigyan po. Pero hindi naman po talaga as in araw-araw. Nung natapos ang ugnayan ng ina ni Eman na si Joanna kay Manny Pacquiao, nag-asawa ito. Una ko talagang nasasaktan ako. Kaya nung bata ko, lagi akong makagalitin, naiinggit sa ibang bata, lalo na pag nakikita ko yung may Father's Day, kita ko na kasama nila yung papa nila. I've always longed for my father's love ever since I was a child. I barely... Lupit naman pala ang English nito ah. Buti wala siyang punto, ano? Pero Tagalog ito, di ba? Tagalog ba ito? Na sana, Lord, makasama ko man lang siya kahit buong araw o... I-ano natin, forward na natin. Baka maiyak pa tayo. Nagtrabaho sa Japan si Joanna na may itsura nga si ate nun dati. Hapon. Kung magpakananay tatay ka sa anak mo. Yun. Yung time na wala pa siya sa akin, yun talaga. Yun yung hirap na side. Pupunta ka ng Japan, magtatrabaho, iwanan mo anak mo. Yun yung mahirap noon. Titiisin mo yung lungkot, sakripisyo. Naiwan si Eman at ang kanyang mga kapatid sa poder ng kanyang stepfather. Nung tumawag si mama galing Japan, tinanong niya po kung maayos lang po ba kami. Hindi niya alam po. Halos wala na po kami makain. Minsan po, uuwi po siya ng lasing. Bubugbugin niya po kami. 12 years old ako. Kinuha kami ng mama ko doon. Hindi nagtagal, naghiwalay si Joanna at ang kanyang asawa. Pagkatapos, nag-asawang muli kay Sultan. Nung nagkakilala kami, sinabi niya na may anak siya. Hindi ko rin alam na anak siya ni Sir Manny. Nung lumabas yung visa ni Eman, doon na sinabi ni Joanna sa akin na anak siya ni Sir Manny. Sa Japan, kung saan siya nanirahan, kasama ang kanyang ina at ang kanyang Pero ano ha, ibig ko sabihin, bilib ako dito na tinanggap din siya. Father na si Sultan, unang nag-training si Eman. Napunta po ako ng Japan nung 12 years old po ako. Doon po ako nag-aral ng Japanese for 5 years po. Doon na po ako parang pinayagan ni mama na sige na, susuportahan kita sa pagboboxing mo. Pero nung una, di ba patakas lang daw? Opo. Kami po ni Papa, tumatakas po kami para mag-training. Pagtapos ko po mag-aral. Sinuportahan din pala siya eh. At least kahit paano yun napunta siya doon sa stepfather na okay. Gabi po, nagtitraining po kami. Nung nalaman ni mama, galit na galit po siya. Anong ginagawa mo sa anak ko? Kasi simula't simula, ayaw ng nanay mo na mag-boxing ka. Ayaw ng mami mo. Opo. Kasi delikado po daw. Marunong ka pala mag-Japanese, no, Eman? Marunong po. Sige nga, sampulan mo nga kami. Konnichiwa, boku no namae wa bako sa Eman Merudes. Yoroshiko onegaishimasu. Bilib ako sa mga natututo ng ganyan, Nihongo yan, di ba? Pati sa yung mga, lalo na sa ang komplikadong matutunan yata, Chinese tama ba ako? Pati yung mga sulat, pati yung Thai, di ba ang hirap nun? Paano nyo natututunan yung mga ganun, no? Lalo na kung ang sanay ka ABCD.
Tapos biglang ganun. Marunong ka? Marunong po. Wow! Si Sultan ang tumulong kay Eman para maging boksingero na ayon kay Eman, ang siya raw pumuno sa lahat ng kulang sa kanyang buhay. Nahulog yung loob ko sa mga bata kasi makukulit saka mababait naman sila. Yung pagmamahal ko nga sa kanya, sabi ko sa kanya, anak, kahit buhay ko, bibigay ko. Mapaayos lang ang buhay mo. Mahirap lumaki na walang ama. Nakatira ngayon sina Eman sa bahay ng kanyang tatay Sultan sa Antipas sa North Cotabato. Halika po, pasok po tayo. Ali po kayo at nang makade, joke lang. At nang makita niyo po yung bahay po namin. Kaso no entry, Eman. Sabi no entry. Hindi, huwag kayo maniwala dyan. Ako lang naman yung pipigil sa inyo. Ali po kayo. Paminsan forward na natin doon sa stamina ko may po. mismong Pagkatapos ko po mag-jogging ng 10 to 15. Talagang gatas na gatas sa kay MJS 3 minutes po. Tapos magsi-sit-ups po tayo ng 1,000 sit-ups po. Tingnan nyo ho, yung t-shirt ni Emma, no? Jesus is King. Very spiritual ka rin. Opo. Nagbabasa po ako ng Bible day and night. The spirituality of Pacquiao. Gaya ng kanyang ama, relihiyoso rin si Eman, pastora sa kanilang simbahan. Kaya naman pala. Habang siya, musician. Si kuya po is mabuting anak at kapatid po. Kahit po maliit lang yung napepremyo niya po sa pagboboxing is masaya na po siya na makapagtulong po sa family. Nasira po yung gitara ko, binila niya po ako ng bago. Kasi po musician po ako sa church. Pinangalan ka nga kay Manny, di ba? Emmanuel. Tapos Eman lang yung naging palayaw mo. Kamukha nga kayo, no? Salamat. Pero ang una mong ginamit na apelido, Bacosa. Bakit? Yan na yan. Remain ka na dyan. Huwag ka nang Hindi pa po ko na-acknowledge ng daddy ko. Noong 2022, bumisit. Pagkagaling nyo sa Japan? Siyempre, nakikitaan na ni Manny Pacquiao ng ng potential di ba? Kaya yun lang ang medyo hindi ko naman alam yung situation ni Manny Pacquiao kung bakit dumating sa ganito. I mean, ganito katagal bago niya i-acknowledge. So, mapapaisip ka rin na yan, dahil may nakita ka na bang potential? Kaya tinanggap mo na, di ba? Bakit hindi mo siya tanggapin noon? Bumisita kami kay daddy. Pinapasok po kami, tapos niyakap po ako ng daddy ko ng mahigpit. Anak, miss kita. Tagal kita hindi nakita. Tapos niyakap ko rin siya. Ako pinipigilan ko yung luha ko. Sobrang saya ko po talaga na nakita ko po siya noon. Hanggang ngayon, hindi ko po makalimutan yung moment na yun. 10 years po kasi kami hindi nagkita. Tapos yun, sinabihan ko po siya na, Dad, plano ko po sana mag-boxing. Sabi, anak, mahirap ang boxing, nak. Aral ka na lang. Puntahin na lang kita sa Amerika, ganito, ganyan. Sabi ko, pero Dad, passion ko po yung boxing Biro mo, ang kapalit ng pagboboxing, papadala ka niya sa Amerika. Boxing. Ako na lang padala sa Amerika. Pili mo? Opo. Ngayon po, nag-aaral naman po ko ng ALS po. Tapos pinirmahan niya po yung ko, na gawin kitang Pacquiao para mabilis pag-angat sa boxing, ganun. Talaga? Opo. So siya mismo nag-alok? Opo. Na gamitin mo na yung apelido niya? Parang bumawi po siya sa akin. Sabi ko, thank you Lord. Kaya na may acknowledgement na. Kinilala ka niya. Masok po ako ng kwarto, doon po ako umiyak. Sabi ko, Lord, thank you Lord. Thank you so much, Lord God. Nagkausap na ba kayo ng masinsinan? Opo, heart to heart po. Humingi na rin po siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko rin naman po siya. Saka sabi ko po sa kanya na, Dad, naintindihan ko lang po sitwasyon niyo. Ang importante lang sa akin na makasama kayo. Do your best. Di tsaka God's will na yan, na hindi Pacquiao ang pinagamit sa'yo. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, legendary kasi ang tatay mo sa boxing Hindi... Ako lang titingin na, hindi makakabuti sa karir mo na maging Pacquiao ka. Kasi, nandun lagi yung pressure na ikinukumpara ka ano pala ito, anak ito. Kailang hahanapan ka kasi lagi niyan Although na in-acknowledge ka ngayon, pero patuloy mo pa rin gamitin yung Bacosa. Dun ka makikilala. Katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Darating yung time kasi na pagka ginugel nila yung Bacosa, ikaw ang lalabas.
Kasi kung halimbawa Pacquiao ang gagamitin mo, pagka nag-Google sila ng Pacquiao, tatay mo yung lalabas eh. Until lagyan ng Eman sa harap yung gugugilin nila. 'Di ba? Yung acknowledgement na yan, sa inyo na lang yan siguro. Pero sa karir mo, bako sa gamitin mo. Push. In the fight, that's count. Sinusuportahan niya na po ako sa pangarap ko sa pagboboxing ko. Kaya yun po, na-appreciate ko po siya. Opo. As in, binibigyan ka niya ng pera para sa training mo, gano'n? Opo. Bumabawi naman po siya. May nakita akong video mo, pinakilala ka ni Manny, ng daddy mo kay Mami D. Yun po, yung time na nagbisita po kami, nakita ko po doon si Mami D. Yun. Sabi niya, uy, ma, apo mo ma. Sabi ni Mami D, hala, kamukha mo talaga man. Kamukha po daw si Daddy pagdating sa pananalita, sa ugali po daw. Nung nakita ka namin sa Jensan, nag-e-ensayo nun si Manny sa isang tabi. Once a boxer, always a boxer. 2022. Tapos ikaw nandun sa isang tabi. Nagbo-boxing ka rin. Opo, yun po yung time na nagpapaturo ako kay Daddy na, Dad, tama ba tong galaw ko? Ganon. Dad, pwede po ba akong sumabay sa training? Sumabay po ko, doon ko na, para akong mamamatay. Ang hirap wala ng training mo, Dad. Hanggang nahanap na nga ni Eman ang kanyang sariling corner sa boxing ring. Anong gusto mong maabot sa pagbo-boxing, Eman? Siyempre, unang-una, gusto ko rin maging world champion kagaya ng daddy ko. Hindi mo maging exhibition, maging undisputed champion. Ano bang pakiramdam? Yung kay Jimwell naman, rivalry yan eh, pag nagkataon. Masaya po ko, thankful po ko na nabigyan ako ng ganitong klaseng opportunity ng Panginoon. Tsaka tuwing nagbo-boxing po ko, inaalala ko lang yung mga nakaraan ko para solid po yung pagipaglaban ko. Pero may pressure din yun, Eman, ha? Opo. Na anak ka ni Pacquiao, ha? Opo. Focus lang po ko sa fight. Hindi po ako nagpapadala sa pangalan kasi at the end of the day, hindi naman po ako si Manny Pacquiao. Ako naman po si Eman Bacosa Pacquiao. Ang boxing, hindi lang hilig para kay Eman. Sa pamagitan ng kanyang kamao, Gusto ko yung yung interaction niya sa kapatid niya. Para ito sa kabutihan ng anak ko, yung interview na ito. Lalo na po kila Sir Manny, kila Ma'am Jinky. Ayoko na pong magka-issue kasi minsan yung mga tao kahit na dapat walang issue, pinag-aaway-away na nila. Intention ko talaga. Hindi, una kasing titingnan dyan, kahit ako kanina, yung magiging rivalry nito, pati yung anak ni Pacquiao na legitimate. Di ba? Para sa anak ko, yung para sa kabutihan niya. At saka kasi siguro po sir, tungkol sa past, naka-move on na po ako. Kinilala, kinakikiligan din. Yan, gusto ko yung kapatid. Endorsement na lang po, tsaka modeling. Artistahin yung itsura mo. Sa endorsement na lang po, tsaka modeling. Totoo yan. Endorsement at modeling na lang. Para yung focus mo na sa... Yung mga ilo ba? No? Hindi naman po. Sanay naman po. May girlfriend ka na raw ba? Wala ho. Uy, mga babae dyan, no? Gustong maging girlfriend. Secret. Ang ilan sa mga Forward natin, gusto ko may tungkol sa kapatid ba? Wala. Sino siya? Ikinukumat ni Papa P. Magkamukha ba? Magkamukha po. Mag-artista ka na. Yeah, nagbo-boxing ako. Sumulaban tayo. Mamaya na. Move. Anyway, hindi na interested yung yung dun sa mga ganun eh. Pero Ako naiintindihan ko anong nangyari. sana yung relationship sa mga anak ni Manny Pacquiao na talakay. Pero developing pa naman yan eh, 'di ba? Malalaman natin yung mga susunod. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.